Karamihan sa atin akala natin ay planado na natin ang ating hinaharap. Pero ang totoo ay hindi natin hawak ang kinabukasan at ang inaasahan nating mangyayari ay iba pala sa ating inaasam. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang ma-fall sa taong hindi mo inaakalang iibigin mo ng tunay? Dear Papa Dudut, Mayet po ang pangalan ko. Dati akong tindera sa palengke na ngayon ay may maayos-ayos ng buhay. Sa 33 years kong nabubuhay sa mundong ito ay never kong inakala na darating ang araw na sa Amerika ako titira. Dati-rate ay sa TV ko lang napapanood kung ano ang itsura ng lugar na yon, pero ngayon ay tinatamasa ko na ang tinatawag na American life. Kung paano po nangyari yon, ito po ang ikukwento ko sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay Love Stories. High school pa lamang ako ay tendera na ako sa palengke. Palagi ko noong sinasamahan ng nanay ko sa pagtitinda bago at pagkatapos kong pumasok sa klase. Hindi kasi gaanong kaganda ang estado namin sa buhay at hindi po kami mayaman, Papa Dudut. Kaya ang allowance ko noon at pambayad sa mga kailangan namin sa school ay dapat na pinagtatrabahuhan ko. 6 kaming magkakapatid at ako ang bunso. May di-describe ko po ang sarili ko bilang madiskarte at palaban. Kailangan kong maging matapang sa buhay dahil yun na lamang po kasi ang maipagmamalaki ko. Mahirap man kami noon ay hindi ko hinahayaang api-apihin lamang kami ng mga taong mas nakakataas sa amin. Marami kasing tao na porket nakikita kang naghihirap, imbis na tulungang makaahon, ay mas lalo ka pang ipagtutulakan sa putik. Katulad na lamang ng kapitbahay naming si Aling Minda, Papa Dudut. Ate, bili na po kayo ng bangus, oh. Fresh na fresh, mura lang. Aling Minda, naghahanap pa kayo ng isda. Sa amin na kayo bumili, bagong huli lang to mga to. Sigurado ka bang fresh yan? Baka tinda nyo pa yan kahapon, ha? Hindi po, fresh to mga to. Tingnan nyo, kahit amuyin nyo pa. Ay, ayoko. Masyadong malansa yan. Lahat po ng tinda naming isda fresh po. Check nyo po yung hasang. Mamula-mula pa. Makinang pa yung mata, oh. Diyan mo malalaman kung fresh yung isda. Eh, magkano ba ang 1 kilo niyan? Para po sa inyo 100 na lang. Presyong kapitbahay. Mahal naman. Grabe ang presyo, ha? Eh, mukha namang sobrang daming tinik niyang bangus ninyo. Lahat naman po ng isda may tinik eh. Kayo talaga. 50. Ay, discounted na po yung 100 eh. Lugi naman po kami kapag 50 ko lang ibibigay to. Sus! Eh, sa kabila nga, wala pang 100 yan, eh. Pare-pareho po kami ng presyo rito. Kahit itanong nyo pa dyan sa nasa likod nyo. May bangus din sila. Mas mahal nga 1 kilo nila eh. Ay, wag na. Bibili na lang ako ng baboy. Eh, galunggong po, ayaw nyo? O ka ba akong kumakain ng galunggong, Mayet? Anong akala mo sa akin? Masarap naman po ang galunggong ah. Kung ayaw nyo, kunin nyo na tong bangus. Sige, 90 na lang. Ay, wag na. Masyadong malansay ang isda ninyo. Ang barat nyo naman po. May pambili nga kayo ng mamahaling kape. Ang sabi mo? Wala po. Sige po, bili na lang kayo ng baboy. Mas healthy. Ganyan ka ba makipag-usap sa mga customer ninyo? Lo, joke lang naman yun, Aling Minda. Masyado kayong seryoso sa buhay. Ganyan! Diyan kayo magaling. Pareho kayo ng ina mong si Elena. Hindi kayo marunong magseryoso sa buhay. Kaya anong napala ninyo? Mahirap pa rin kayo hanggang ngayon. Bakit naman po nadamay nanay ko rito? Oy, kanino ka pa ba magmamana kung hindi sa nanay mo, di ba? Mawalang galang na po, Aling Minda ha. Pero kung wala rin lang naman po kayo magandang sasabihin at hindi rin naman pala kayo bibili ng paninda namin, umalis na lang kayo. Hindi na nga kayo bibili, insultuhin niyo pa pamilya ko.
Ano? Nasaktan ka, di ba? Kasi totoo yung mga sinabi ko. Wala ka kasing pinag-aralan, kaya ganyan ka kumakasagot sa mga mas nakakatanda sa'yo. Walang manners. Palibhasa, pabaya ang mga magulang mo. Wala nang patutunguhan ng buhay mo, iha. Forever ka nang magtitinda ng malansang isda. Grabe naman kayo. Kung may buhos ko po kaya sa inyo tong isang balde ng isda para kayo maging malansa. Gusto niyo ng respeto? Nek-nek nyo. Ang respeto, ibinibigay sa mga taong karespe-respeto. Hindi kayo yon. Aba, talagang lumalabang ka pambata ka, ha? Nasaan bang nanay mo? Sabihin mo, bayaran niya yung inutang niya sa akin. Kayo magsabi. Ininsulto niyo na nga ako tapos uutusan niyo pa ako ngayon. Tayong kapitbahay lang, ha? Ate, bangus po! Fresh na fresh! Mura lang ho! Itong paninda namin para lang to sa mga taong afford bumili at hindi buraot. Sige na po ate, bibigyan ko kayo ng discount. Bastos! Nakakausap pa kita eh. Baka alis na nga rito. Panira ng araw. Papa Dudu, totoo naman talaga ang ilan sa mga sinabi ni Aling Minda. Ayoko mang aminin pero may katotohanan na mga sinabi niya. Mahirap lamang kami at lubog sa utang at wala rin akong tinapos dahil maaga akong tumigil sa pag-aaral. Pagkatapos ng high school ay mas pinili ko na lamang na magtrabaho. Hindi rin naman kasi ako matalino at lagi akong huli sa klase noon. Kaya naman ipinaubaya ko na lamang sa mga kapatid ko ang opportunity na mag-aral sa kolehiyo. Kaso nga lang sa aming 6, 2 lang ang nakapagtapos ng kolehiyo. Ang isa ay maaga nag-asawa samantalang ang isa naman ay nanatiling tambay dahil hirap makahanap ng trabaho. Grabe ang dinanas naming kahirapan noon, Papa Dudut. Palagi naming kinakain ang pride namin para lamang makapangutang kay Aling Minda na sa barangay namin ay siya lamang ang merong sariling maliit na grocery store. Kahit palagi kaming nagkakasagutan ay wala akong choice, kundi ang humingi ng pabor sa kanya para lamang makakain kami kahit na ang kapalit noon ay puro pangiinsulto. Buong buhay ko araw-araw na pinapaalala sa amin ni Aling Minda kung gaano kami kahirap. Kulang na nga lang ay ipatarpaulin pa niya ang listahan ng utang namin sa kanya. Sa kabila ng lahat ng yon ay never akong nawala ng pag-asa, Papa Dudut. Sa katunayan, mas nagkaroon pa ako ng motivation para mangarap ng mas matayog. Ipinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko hahayaang manatili kami sa ganong klase ng estado. Ipinangako ko na balang araw ay yayaman din ako at idadamay ko rito ang buo kong pamilya. Oh, anak, kain na. Saan ka galing? Bakit ka ginabi? Dumalaw lang po kina Jenny, nakipagtsikahan. Di bale, halika na, kumain ka na. Ipinagtabi kita ng ulam. Sige lang po, katatapos lang namin ni Jenny kumain. Nay, di pa ba kayo sawa dyan? Sawa saan? Diyan, sa ulam nyo. Lagi na lang tayo kumakain ng sardinas. Mamaya tubuan na tayo ng kaliskis niyan. Ba't naman ako magsasawa sa sardinas? Grasya to. Dapat nga magpasalamat pa tayo kasi may kinakain tayong ulam. Pero hindi ba kayo nag-asam na kumain ng mas masarap na pagkain? Lechon, chicken barbecue, bulaloy, mga ganong klase ng ulam. Siyempre gusto ko rin namang makatikim ng mga binanggit mo. Kaso nga lang, wala naman tayong pambili ng ganyang kamahal na pagkain eh. Kung sawa ka na sa sardinas, pwede naman tayong magluto ng instant noodles bukas. Tapos sa susunod na araw, pwede nang pitasin yung mga talong ni Minda sa bakuran nila. Humingi na lang tayo sa kanya. Total, marami naman yun. Minda na naman, lagi nga tayong pinapahiya ng babaeng yun. Tiisin mo na lang. Siya lang din naman yung pwede nating mahinga ng tulong eh. Tumutulong nga pero lagi naman niya tayong inaalipusta. Hayaan mo na lang. Ang mahalaga, may nakakain tayo. Ay, kailan kaya tayo makakaranas ng magandang buhay? Pasensya ka na anak, nakahirapan lang din ang maipapamana namin sa inyong magkakapatid. Wala eh,
Hindi tayo pinalad eh. Kahit araw-arawin nating magtrabaho, isang kahig, isang tuka pa rin tayo hanggang ngayon. Ang sarap siguro magkaroon ng magandang bahay, no? Yung kahit ref man lang meron tayo para kahit papano makainom tayo ng malamig na tubig. Wala naman tayong ibang magagawa kundi manalangin na lang na sana maibigay din sa atin ang buhay na hinahangad natin. Basta promise ko sa inyo, yayaman tayo. Gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap. Paano mo naman gagawin yon? Ako nga, yan din ang sabi ko sa sarili ko nung dalaga pa ako eh. Basta, kahit gaano pa yung kahirap, gagawin ko para lang makaangat tayo. Kahit pumatol pa ako sa AFAM. Huwag ka munang mag-asawa anak. Mahirap magkapamilya kung wala ka namang pera. Siyempre, Nay, hindi ko naman tututuhanin yun. Ayoko rin namang gumamit ng tao para lang yumaman, no? Lalaban tayo ng patas para hindi tayo makarma. Tama yan. Basta patutunayan ko sa Aling Minda na yan na mali yung sinasabi niyang walang patutunguhan ng buhay ko. Balang araw, ipapamukha ko sa kanya ang mararating ko. Kapag ako talaga yumaman, magpapatayo ako ng malaking bahay sa harap nila para araw-araw niyang maaalala kung paano niya tayo maltratuhin. Paano ibibigay sa'yo ng Diyos ang kahilingan mo kung ganyan ang nasa utak mo? Mayet, mangarap ka para sa sarili mo, hindi yung nangangarap ka lang para makabawi sa mga tao. Nakakainis kasi yung kapitbahay nating yun. Lagi na lang ipinapamukha sa atin kung gaano tayo kahirap. Eh, totoo naman kasi eh. Nay naman! Saka na lang tayo magmalaki kapag meron na tayong may pagmamalaki. Sa ngayon, magtiis muna tayo dito sa sardinas. Papadudot biro lang naman ang sinabi ko kay nanay na kakapit ako sa AFAM o foreigner para lamang yumaman. Isa pa ay malabong mangyari yon dahil moreno ang tipo ko sa mga lalaki. Kailanman ay hindi ako nangarap na makapag-asawa ng Amerikano dahil gusto ko pa rin magkaroon ng asawang Pinoy. Yun nga lang, kahit 30 anyos na ako noon, ay wala pa rin akong planong magkapamilya. Alam ko kasi kung gaano kahirap ang bumuo ng pamilya dahil nakita ko na ito sa mga kapatid ko na hanggang noon ay hikahos pa rin dahil maagang nagsipag-asawa tapos anak pa ng anak. Ito ang dahilan kung bakit ako hiniwalayan ng dati kong boyfriend. Gusto na niya noong magpakasal at magkaroon ng anak pero hindi ako pumayag. Hindi pa ako ready noon, Papadudot, dahil hindi ko pa nakakamit ang pangarap kong yumaman. Hindi naman ako mapapakain ng pagmamahalang, kaya ang ending ay naghiwalay kaming dalawa. Papadudot, noon ko lang napatunayan na kahit planuhin pa natin ang future natin, kung hindi ito para sa atin ay hindi natin ito makukuha. Dumating ang araw na lahat ng mga sinabi ko sa sarili ko ay kinain ko din pala. Isang AFAM ang biglang dumating sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 3 years ago ay nagbakasyon sa lugar namin ang kababata at kaibigan kong si Rick, Papadudut. Nakatira na siya ngayon sa California at isa ng American citizen kasama ang buo nitong pamilya. Dati kong classmate sa high school si Rick, Papadudut, at isa siya sa mga naging manliligaw ko. Kaso nga lang ay hindi ko siya nagustuhan dahil hindi tugma ang personality naming dalawa. Sa kabila nito ay naging matalik na magkaibigan pa rin naman kaming dalawa at pagkatapos naming makagraduate ay nag-migrate na sila sa California at doon na nagstay for good. Noong muli silang bumisita sa Pilipinas ay dinala ni Rick ang kaibigan niyang Amerikano na si Johnson. Hindi ko noon inakala na si Johnson na pala ang magpapabago sa buhay ko, Papadudut. Una ko siyang nakilala noong maimbita ako sa party nila Rick sa kanilang bahay. Dahil pareho kaming wala pang asawa ay kaming dalawa ni Johnson ang naging tampulan ng tukso. Sinakyan ko lamang ang trip nila, Papadudut. Ang hindi ko alam noong mga oras na yon ay totoo na pala ang mga biruan nila. Totoo na pala na si Johnson ay nagustuhan ang isang katulad ko.
Mayet, uwi ka na? Oo sana eh. Gabi na rin kasi. Hindi naman ako makapagpaalam sa'yo kanina kasi ang dami mong bisita. Huwag ka muna umuwi, ngayon na nga lang tayo uli nagkita eh. Pwede pa naman tayo magkita bukas o sa susunod na araw. Hanggang kailan ba kayo magbabakasyon? Mga 1 buwan siguro. Matagal-tagal din pala. Dito ka muna, kwentuhan tayo. Ano, kumusta ka na? Eto, maganda pa rin. Wala ka pa rin talagang pinagbago ah. Confident na confident ka pa rin. Siyempre, yun ang nga lang ambag ko eh. Pero totoo naman, maganda ka pa rin naman hanggang ngayon. Kung di nga lang ako taken, baka niligawan kita ulit eh. Hoy, magtigil ka nga. May asawa ka na't lahat ganyan pa rin mga galawan mo. Tsaka isa pa, kahit noon at ngayon, hindi pa rin magbabago tingin ko sa'yo. Bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Kaibigan lang. Oh, consistent ah. Ano ba kasing hanap mo sa isang lalaki? Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa? Hindi naman kasi ako naghahanap pa sa ngayon. Bakit naman? Wala ka bang mahanap? Hindi nga naghahanap eh. Ayoko muna mag-asawa. Tsaka na kapag mayaman na ako. Baka may alam kang trabaho sa California. I-refer mo naman ako dun oh. Nako, kung alam mo lang, mahirap lang din buhay namin dun. Kumpara naman dito. Mahirap kayo dun kasi mayaman yung bansa nyo pero kung nandito ka sa Pinas, mayaman na ang turing sa mga tulad mo. Sige na, kunin mo ako sa California. Sira ulo. Kay Johnson ka magpatulong. Mas mayaman yun kaysa sa akin. Saan mo ba napulot yung kaibigan mong yun? Dormmate ko siya nung college. Mabait yun. Siya na lang kaya gawin mong boyfriend. Pinagsasasabi nito, batukan kita dyan eh. Ayoko nga muna mag-love life na yan. Trabaho ibigay mo sa akin, hindi jowa. Kapag si Johnson ang inasawa mo, di mo na kailangan magtrabaho. Ipili talaga. Ano bang trabaho ni Johnson? Editor yan, kaya matalino at creative. May sarili siyang company. Maliit lang pero marami naman parokyano. Alam mo yung mga nag-i-edit ng video at pictures sa mga kasal? Ganun, yun yung business niya. Pwede ba mag-apply sa kanya? Mag-apply ka na lang bilang girlfriend. Sure ako tatanggapin ka niya. Isa pa talaga ha. Joke lang, ito naman. Namiss lang kitang asarin. Pero ito may sasabihin ako sa yung sikreto. Ano? Type ka ni Johnson. Di nga. Oo nga. Tingnan mo mamaya magbe-message sa'yo yan sa Facebook. Ano ba yan? Bakit? Di mo ba siya type? Ayoko sa foreigner. Gusto ko purong Pinoy pa rin. Siyempre, makabayan tayo. Try mo lang. Mabait na tao yan si Johnson. Only child yan kaya pinalaki na maayos na mga magulang niya. Ewan ko sa'yo, Rick. Sige na, uuwi na ako. Bukas na lang tayo magkita. May lakad kami bukas, ipapasyal namin si Johnson. Sama ka? Sige, basta libre mo. Oh sure, walang problema. Ako bahala. Mas matanda ng 7 years si Johnson kesa sa akin, Papa Dudut. Matangkad siya, medyo malaki ang katawan at halatang may kaya dahil hindi sanay sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Sa kabila nito ay totoo ngang mabait siya, pusong mamun siya pagdating sa mga hayop at mga matatanda. Hindi rin siya madamot kahit na halos buong barangay na namin ang nagpapalibre sa kanya. Open siya na kilalanin ang kultura ng Pilipinas at yun naman talaga ang nakakabilib sa kanya. Sa halos 1 buwan nilang pananatili sa Pinas, ay isa ako sa mga palaging nakakasama ni Johnson. Parang ako na ang nagsisilbing tour guide nila Rick at Johnson habang namamasyal sila sa iba't ibang parte ng bansa. Noon ay hindi ako open sa pagkakaroon ng foreigner na boyfriend dahil tingin ko sa kanila ay masyado silang high maintenance at baka hindi ko maabot ang standard nila. Pero hindi nagtagal, noong mas nakilala ko pa si Johnson ng malalim, ay parang nagbukas ang puso ko para sa mga dayuhang tulad nila. Sobrang cute kasi nilang tingnan habang pilit nilang sinusubukang makibagay sa kultura natin. Papadudot maikling panahon ay nakaramdam na rin ako ng pagtingin kay Johnson. Hindi ko nagustuhan ang itsura niya o dahil mayaman siya. Nagustuhan ko siya dahil busilak ang kanyang puso. Masyado siyang caring at gentleman at eto ang dahilan kung bakit niya nabihag ang damdamin ko.
ko sa'yo. Ano yon? Gusto mo bang tumira sa Amerika? Amerika? Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang. Naisip ko lang na kapag ba nabigyan tayo ng opportunity na lumipat sa ibang bansa tulad ni Rick, igagrab mo ba yun? Sa tingin ko, hindi. Bakit naman hindi? Mas gusto ko rito sa Pilipinas eh. Dito ako pinanganak. Dito rin ako dapat mamatay. Yun lang? Kahit mahirap ang buhay dito, mas gusto mo pa rin magstay dito sa atin? Oo naman. Marami na akong alaala rito eh. Dito na ako nakabuo ng pamilya, ng kaibigan at kung ano-ano pa. Sus! Takot lang kayo mag-English eh, kaya ayaw nyo. Isa pa yon. Pero sayang din yung opportunity kapag hindi kayo pumayag na tumira sa ibang bansa eh. Ang tanong, may opportunity ba? Paano kung meron? Meron? Ano nangyari yon? Nag-apply ka ba ng trabaho sa Amerika? Ay naku anak, congrats! Hindi po. Paano naman ako makakakuha ng trabaho sa Amerika wala nga akong tinapos? Ano yung opportunity na sinasabi mo? Si Johnson kasi, yung kaibigan ni Rick, naniligaw sa akin. Talaga? Ay naks naman anak, may nagkagusto rin sa'yo sa wakas! Nay naman eh. O tapos ano, sasagutin mo ba siya? Sa tingin niyo po, Ay bakit ako ang tinatanong mo? Dapat ikaw ang nakakaalam niyan. kung ako lang din naman ang tatanungin, parang gusto ko na siyang sagutin. Oh, ganun naman pala eh. Ay, teka nga lang. Sasagutin mo ba siya dahil gusto mong makapunta sa Amerika o sasagutin mo siya kasi mahal mo siya? Magkaibang bagay yon, anak. Yun na nga po ang problema eh. Medyo naguguluhan pa yung feelings ko. Alam mo kung ano ang dapat na gawin mo? Ano po? Huwag mong madaliin yang puso mo. Kung hindi ka pa sure, huwag ka munang magdesisyon. Kung ang rason mo lang para makaalis ka sa bansang to, wag. Maniwala ka sa akin, hindi ka magiging masaya kapag ganun ang nangyari. May gusto na rin naman ako kay Johnson eh. Pero yun nga, hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo. Ano pong gagawin ko ngayon? Kung sa tingin mo gusto mo talaga si Johnson, di kilalanin mo siya ng mas mabuti. Kapag nagawa mo yon, saka ka magdesisyon para wala kang pagsisisihan sa huli. Sige po, Nay. Susundin ko po yung mga sinabi niyo. Pagkabalik nila Johnson sa Amerika ay nagpatuloy pa rin ang communication naming dalawa sa pamamagitan ng social media. Tumagal ang pagkakaibigan namin hanggang sa tuluyan na nga pong nahulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Alam kong totoo na ang nararamdaman ko noon dahil marinig ko pa lamang ang pangalan ni Johnson ay napapangiti na ako. Para bang siyang nagbigay kulay sa buhay ko. Siyang araw-araw na nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Kaya naman makalipas ang mahabang panahon ay sinagot ko rin ang panliligaw niya. Simula noong maging kami ni Johnson ay pinakita niya ang pagmamahal niya sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo. Halos buwan-buwan kung magpadala siya noon. Mapabulaklak man yan, mga damit, alahas. Hindi nito nakakaligtaang pasayahin ako sa araw-araw sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga material na bagay. After a year, simula nung sagutin ko siya ay muling nagbakasyon si Johnson sa Pilipinas para i-celebrate namin ang anniversary naming dalawa. Nagulat na lamang ako noong bigla siyang nag-propose sa akin. Tinanggap ko ang alok niyang pagpapakasal, Papa Dudut. Akala ko noon ay sasaya na ang buhay ko sa bagong love life na natanggap ko. Yun pala ay doon na magsisimula ang bagong problema matapos akong pagchismisan ng mga tao na di umano ay kumapit daw ako sa AFAM para lamang makaahon sa hirap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mula sa social media hanggang sa personal ay nakakatanggap ako noon ng panlalait. Isang Facebook page kasi ang nagpost ng wedding pictures namin noon ni Johnson nang walang paalam. Doon na po ako nakatanggap ng iba't ibang klase ng panlalait mula sa mga taong hindi ko naman kilala. May mga nagsasabing ginagamit ko lang daw si Johnson para makaalis mula sa kahirapan at kung ano-ano pa.
Marami rin ang pinagtatawanan ng itsura ni Johnson dahil imposible raw na magkagusto ako sa tulad niya na bukod sa malaki na nga ang katawan ay hindi rin kagwapuhan. Pera lang daw ang habol ko sa kanya. Siyempre ay nasaktan ako sa mga pambabash sa amin. Mabuti na lang at hindi ito sineryoso ni Johnson kaya kahit papaano ay nakakuha ako sa kanya ng lakas ng loob para huwag na ring pansinin ang mga hindi magagandang comments sa amin. Ganun pa man ay hindi ko na natiis noon ang pangmamaliit sa amin ng ibang tao lalo na ang mga kakilala ko pa man din. Nangunguna na doon ang kapitbahay naming si Aling Minda. Hindi na ako nakapagtimpi noong pati ang nanay ko ay dinamay na niya sa paninira niya sa amin. Aling Minda, mag-usap nga tayo. O ano, magbabayad ka na ba ng utang ninyo? Sumusobra na po kayo ah. Anong pinagsasabi mong sumusobra? Ano tong pinagkakalat yung bugaw ang nanay ko? At sino naman ang nagsabi na akong nagkalat niyan? May pruweba ka ba? Hindi na kailangan ng pruweba kasi kayo lang naman ang number 1 na hater ng pamilya namin. Ano ba nagawa namin sa'yo ha? Bakit ganito ka nalang manira sa pamilya ko? Inggit ka ba sa amin? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Ang kapal na mukha mo Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Bakit inggit na inggit kayo sa amin, gayong kayo naman tong mas mayaman, mas malaki ang bahay, mas maganda ang buhay? Bakit ba hindi mo kami magawang tantanan? Hoy, Mayet! Ano bang akala mo sa sarili mo? Wala akong pakialam sa buhay ninyo. Bakit ko kayo sisiraan? Anong mapapala ko dyan? Tsaka isa pa, totoo naman na bugaw yang si Elena. Hindi ba nga, ibinugaw ka niya sa kano na asawa mo na ngayon? Saan mo naman napulot yung fake news na yan? Kumaka-imbento kayo ng kwento? Daig nyo pa ang scriptwriter? Hindi ako ibinugaw para lang sa kaalaman nyo. Ngayon kung hindi nyo tanggap na nakapangasawa ako ng foreigner, problema nyo na yon. O tandaan na kayo, sana naman baguhin nyo na yung ugali nyo. Yabang mong magsalita Ano, mataas na ang lipad mo? Porket nakabingwit ka ng kano? Palibhasa, hindi ka makahanap-hanap ng lalaking magmamahal sa'yo, kaya nagtiyaga ka na sa lalaking yon. Kung sa bagay, mga tipo mo naman ang hanap talaga nila. Yung mga exotic, mga mukhang unggoy. Grabe! Ako yung walang pinag-aralan sa ating dalawa. Pero kung umasta kayo, parang kayo yung hindi nag-aral. Yung mga lumalabas dyan sa bunganga nyo, parang hindi pinag-iisipan ng matinong tao. Alam mo, umalis ka na nga lang sa harap ko. Hindi ako pumapatol sa hindi ko ka-level ha. Tsupe! Tandaan mo tong araw na to, Aliminda. Darating din yung time na kayong hihingi ng tulong sa amin at kapag dumating yung araw na yon, ipamumuka ko sa inyo lahat ng pinaggagawa nyo sa amin. Mangarap ka na lang ng gising. Hindi mangyayari ang pinagsasabi mo. Tulong? Kahit magunaw pa ang mundo, hinding-hindi ako hihingi ng tulong sa inyo. Pwe! Pasalamat kayo at may natitira pa akong respeto sa inyo. Pero kapag dinamay mo pa ulit ang nanay ko sa trip mo, hindi na lang salita ang matatanggap niyo mula sa akin. Daming kuda! Umalis ka na nga lang. Saka ka na magyabang sa akin kapag bayad na kayo ng utang ninyo. Mga walang utang na loob. Babayaran namin lahat ng naitulong niyo sa amin, huwag po kayo mag-alala. Aba dapat lang. Huthutan mo yung asawa mo para makabayad kayo sa utang ninyo. Mga peste kayo. Che! Mas peste ka! Uy, anak! Bakit ka nakikipag-away dito? Yan kasing magaling nating kapitbahay kung ano-anong pinagsasasabi. Hoy Elena, pagsabihan mo yung anak mo ha. Walang modo. At ako pa talaga... Maya, tama na. Halika na, umuwi na lang muna tayo sa bahay. Nakakainis! Sarap pa nabunot ng tao! Hayaan mo na lang siya. Halika na. Sa huli ay hinayaan ko na lamang si Aling Minda at ang iba pang tao na wala nang ibang ginawa kundi ang manira ng kapwa. Ang mahalaga ay masaya na ako sa buhay ko noon at dahil ito kay Johnson. Matapos naming magpakasal ay sinimulan na ang ilakad ng asawa ko ang mga papeles ko para makalipat na sa California. Plano na kasi niya na kunin ako doon para doon na manirahan at bumuo ng pamilya. Mahigit 1 taon din ang hinintay ko papadudot bago kami muling nagkasama ni Johnson sa California. Tandang-tanda ko pa ang kabang nararamdaman ko noong ma-interview ako para lamang makakuha ng visa.
Doon ko lang napagtanto na sobrang hirap din pala ang lumabas mula sa bansa. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo namin ay tuluyan na akong nakaalis ng Pilipinas at tumira sa ibang bansa kasama si Johnson. Sobrang excitement ko noon na magkaroon ng bagong buhay. Yun nga lang, akala ko noon ay tatanggapin ako ng buong buo sa bansang nilipatan ko. Pero doon ako nagkamali, Papa Dudut. Hindi hospitable ang mga kapwa ko Pinoy sa California. Sa katunayan, sila pang nangunguna noon sa pangmamata sa akin. Siguro'y nasa dugo na talaga ng mga Pinoy ang maghilahan paibaba. Nakakalungkot lang. Dahil kung sino pa ang kababayan natin na dapat ay kakampi natin, ay sila pa ang tatayong kontrabida sa buhay na gusto nating maasam. Hello, anak! Hello, Nay! Pasensya na, ngayon lang ako nakatawag sa inyo. Naging busy kami ni Johnson sa pag-aayos ng gamit sa bahay eh. Okay lang. Ano, kamusta kayo dyan? Eto, sobrang lamig dito sa Amerika. Grabe, para kami nakatira sa loob ng freezer. Kung dyan sa Pinas aircon ang kailangan, dito naman heater ang ginagamit. Nakakita ka na ba ng snow? Oo, Nay! Ang ganda kaya ng buhay dito. Kaya dapat maghanda-handa ka na, Nay, ha? Kasi ikaw naman ang susunod na kukunin ni Johnson. Ay nako, kahit wag na. Di ba sabi ko naman sa'yo na kahit mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, mas pipiliin ko pa rin tumira rito. Gusto ko lang naman maranasan nyo rin ang nararanasan ko ngayon. Masaya ako rito. Basta ang mahalaga, mabuti ang kalagayan mo dyan. Maayos naman po ako rito. May ilang tao lang na hindi gaano maganda ang pakikitungo sa akin pero sanay na ako dun. Anong hindi maganda ang trato? Alam mo na, yung ibang mga Pilipino na nakakaangat, hindi pa masyadong maganda ang tingin sa akin. Feeling kasi nila mas mataas sila kaysa sa akin. Hayaan mo na lang sila. Ang importante, masaya kayong mag-asawa sa bagong buhay nyo. Siyempre naman, Nay. Lagi kong tinatandaan yung favorite line nyo na hayaan na lang sila. Kapag bad trip ako, yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Mabuti naman. Mas mabuti na yung umiiwas ka sa gulo lalo na't hindi mo pagamay ang kalakaran dyan. Ang hirap nga po mag-adjust eh. Ibang-iba ang buhay dito kumpara dyan sa Pinas. Kailangan dapat mabilis ang mga galaw. Bawal ang papetiks-petiks lang. Kamusta naman ang mga biyanan mo dyan? Maayos ba naman ang pakikitungo nila sa'yo? Oo naman po. Sobrang bait ng pamilya ni Johnson. Tinanggap nila ako bilang parte ng pamilya nila. Pero alam nyo, Nay, kahit ilang buwan pa lang ako rito, nakakamiss din pala dyan, no? Bakit? Ano bang namimiss mo rito? Noon nga atat na atat kang makapunta sa California eh. Nakakamiss yung kape sa umaga at mainit na pandesal. Miss ko rin yung mga marites na tambay sa kalsada tuwing hapon. Siyempre, miss ko na rin kayo. Nakaka-homesick din pala pag malayo sa pamilya. Masasanay ka rin dyan. Opo, sinasanay ko na ang sarili ko. Naghahanap na nga ako ng trabaho kaso ayaw ni Johnson eh. Gusto ko sana na kahit nasa malayo ako makatulong ako sa inyo. Anak, wag mo na kaming alalahanin dito. May sarili ka ng pamilya. Yan muna ang priority mo. Bilang may bahay, trabaho mong alagaan ang pamilya mo. Ganon din ako. Trabaho kong alagaan ang pamilya ko rito sa Pilipinas. Kaya wag mo na kaming masyadong isipin. Mag-enjoy ka lang dyan. Basta, kapag nakapag-adjust po ako rito, papadala ako ng pera sa inyo. Tapos magpapadala rin ako ng balikbayan box na puno ng chocolate. Basta wag ka lang makakalimot magdasal, ha? Lahat ng problemang haharapin mo dyan, makakayanan mo sa tulong ng Panginoon. Opo, Nay. Masaya ako, anak, na sa wakas, giginhawa na rin ang buhay mo. Nangako naman po ako sa inyo, di ba? Nayayaman din ako balang araw. Yayaman din tayo. At ito na nga po yun.
Papadudot ilang taon ang lumipas ay unti-unti rin akong nasanay sa buhay sa Amerika. Nakapaghanap ako ng sideline noon para makatulong kay Johnson pero hindi rin po ito nagtagal dahil ipinagbuntis ko pa noon ang panganay namin. After maganak ay naging stay at home mom na lamang po ako habang ang asawa ko naman ang naghahanap buhay para sa pamilya namin. Ang panganay namin ay nasundan pa ng 2 at sa kasalukuyan ay dinadala ko naman ang pang-4 naming anak. Masaya ako na agad na ibinigay sa amin ng Diyos ang buhay na matagal ko nang ipinagdarasal. Unti-unti ay natulungan ko si nanay sa Pilipinas na makaahon. Ipinaayos ko ang bahay namin at ngayon ay mas malaki na ito kesa sa bahay nila Aling Minda. Nakapagbigay din ako ng puhunan sa mga kapatid ko para makapagsimula ulit sila sa buhay. Ang balita ko ay patuloy pa rin sa dati niyang gawi si Aling Minda pero wala na kaming pakialam sa kanya. Bayad na kami sa mga utang namin kaya kahit anuman ang sabihin at ipagkalat niya ay hindi na kami naaapektuhan. Papadudot this year ay nakatakda ng lumipad si nanay papunta ng California. Matagal-tagal din bago namin siya napapayag na sumakay ng eroplano. Mabuti na lang at sa huli ay nagbago din ang isip nito dahil sa kagustuhan niyang makita ang mga apo niya. Papadudot, masarap ang mangarap pero mas masarap kapag tinatamasa mo na ang mga pangarap na ito. Sa tulong ng pamilya, determinasyon at tiwala sa Panginoon, ang mga pangarap ko sa buhay ay nakamit ko rin sa wakas. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay nagustuhan ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mayat. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1